5:16 ayon sa Philippine Standard Time. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Nagbabalik po ang Panahon TV. At ngayon nga po mga kababayan, nakakakilig po talaga ang Christmas chill. Yes, we can already feel Christmas in the air dahil nga po yan sa pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan. And having said that, mahalagang malaman ano nga kayang idudulot po nito sa lagay ng ating temperatura. Tayo'y mag-temperature check. Unahin po natin sa Luzon, sa Lawag, SBMA at Puerto Princesa. Hindi pa po yan mahahagip ng northeast monsoon dahil mababa po yan masyado at magiging mataas pong temperatura. Meron po tayong 24 to 31 degrees Celsius fair weather po ang iiral dyan, habang ang Baguio City po ay mababa po. Ayan, medyo makakaramdam na po tayo dyan ng malamig na panahon dahil meron po tayong 15 to 22 degrees Celsius. Asahan po natin na fair weather din po ang iiral dyan. Ngayon naman pupuntahan po natin ang Visayas, partikular sa Iloilo at Bacolod, mababa po ang temperatura dyan. Meron tayong 24 to 31 degrees Celsius, partly cloudy skies ang iiral dyan. Habang ang Metro Cebu po, mataas ang temperatura. Meron po tayong 26 to 31 degrees Celsius, fair weather din po ang iiral dyan. At ngayon naman, lipad po tayo sa Mindanao, Metro Davao, mataas ang temperatura. Meron po tayong 24 to 33 degrees Celsius. Maaliwalas din po magiging panahon natin dyan. At ang Cagayan de Oro po, mababa ang temperatura. Meron tayong 23 to 32 degrees Celsius, partly cloudy skies din po ang iiral dyan. At sa Zamboanga po, mababa rin po mga temperaturang maaasahan natin dyan, no? 23 to 32 degrees Celsius, partly cloudy skies din po ang iiral dyan. At ngayon naman tuloy-tuloy po natin ang pagsilip sa lagay ng panahon sa selected areas ng bansa. Mataas po sa Rojas, 26 to 32 degrees Celsius. Mababa po sa Calapan, 23 to 31 degrees Celsius. Mataas po sa Dipolog, 24 to 33 degrees Celsius. Mababa naman po maaasa ang temperatura. Surigao, General Santos City, Kidapawan, meron tayong 23 to 33 degrees Celsius. At ngayon naman dahil patuloy po tayong nakararanas ng mga aftershocks dyan po sa Kabisayaan, mahalagang malaman ano-ano nga ba mga panganib na dala ng mga paglindol. Silipin po natin yan sa napapanahong kaalaman. Ang lindol o earthquake ay ang pagyanig ng lupa dahil sa pagguho o pagdulas ng mga bato sa ilalim o ibabaw ng lupa. May dalawang uri ito. Ang tectonic earthquake na sanhi ng paggalaw ng crust plates o ang pinakaibabaw na bahagi ng lupa at ang volcanic earthquake na nagmumula sa di karaniwang volcanic activity gaya ng pagputok ng bulkan. Di tulad ng bagyo, hindi na mo-monitor kung kailan at saan mangyayari ang lindol. Ngunit mayroong mga hazard map na maaaring gawing gabay upang malaman kung aling mga lugar ang maaaring makaranas ng matitinding pagyanig kung sakaling magkaroon ng lindol.